Simulan na natin ang karanasan ni Ador. Isang guro, walang eksaktong taon, lugar, ng Antique. Si Ador ay lumaki sa isang syudad. Bata pa lamang siya'y pangarap na talaga niyang maging isang guro. Subaybayan natin ang kanyang karanasan magmula sa kanyang pagkabata at kung paano siyang natungo sa isang liblib na lugar kung saan ay may nagpupugad ng mga aswang at mga nagpapanggap na normal na tao, kung saan ay hindi niya inaasahan na pati ang ilang mga kabataan roon ay nalulukuban ng masamang espiritu dahil sa pagsasalin-salin ng lahi, hanggang sa itong si Ador ay ma-assign sa lugar na yon na may mga kakaibang uri ng pamumuhay na doon niya lang mismo natunghayan sa sityong yon. Abay, napakasipag namang mag-aral ng apo kong ito. O ito ang baon mo, apo. Pasensya ka na, tayo na naman ang magkasama rito sa bahay. Dahil ang iyong nanay at tatay ay abala sa paghahanap buhay. Alam mo naman dito sa syudad, wala nang libre. Kahit na ang dahon ng kamote ay may bayad na. Samantalang sa bahay namin noon sa bukid, abay libre lang ang mga yan. Pipitas ka lamang sa may bakuran may pang-ulam ka na. Marami pong salamat, Lolo, sa pag-aalaga niyo po sa akin. Sobrang busy po talaga ni nanay at tatay. Pero naunawaan ko naman po sila Mabuti na lang po nandyan ka, Lolo, para alagaan po ako at bantayan. Sige na po, talis na po ako, baka mahuli na po ako sa aming paaralan. Sige apo, at mag-iingat ka. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo para mayroon na kaming guro balang araw. Noon pa lamang ay paulit-ulit niya nang binabanggit sa kanyang lolo ang kagustuhan niyang maging isang guro. Nag-iisa man siyang anak ng kanyang mga magulang, pilit pa rin nagsusumikap ang mga ito upang mapagtapos siya sa kanyang pag-aaral. Dahil nga sa taas ng pangarap ng bata at wala rin naman silang sapat na salapi na kung ang isa sa kanyang mga magulang ay titigil sa paghahanap buhay, maaari silang kapusin pinansyal dahil sa tahanang kanilang inuupahan at bukod pa roon ang pang-araw-araw nilang gastusin. Ador? Yes po, ma'am. Pwede ka bang magsulat dito sa blackboard? Oo naman po, ma'am. Sige po, ako na pong bahala riyan. Nasaan na po ba yung libro? Ito, Ador. Ikaw lang kasi yung magandang sulat dito Kaya ikaw yung naaasahan ko sa pagsusulat. Turuan mo rin yung mga kaklasmate mo kung paano magsulat ng mas maganda. Para naman hindi lang ikaw yung palaging nandirito sa may blackboard. Opo, ma'am. Si nanay po kasi talaga nagturo sa akin ito. Maganda rin po kasi magsulat si nanay Kaya yun, nagaya ko. Maaasahan ka talagang bata ka. Balang araw ay magiging isang magaling ka ring guro. Tulad ko na makakatulong sa mga kabataan. Oo naman po, ma'am. Idolo ko po kayo At kahit na po mga guro rito sa aming paaralan, ipinapangako ko po sa aking sarili, ma'am, na magiging katulad niyo po ako. Basta, Ador, ito lang tatandaan mo palagi, ha? Pagtsatsagaan mo ang mga kabataan. Dahil hindi lahat ay katulad mong magaling. Karamihan ay kinakailangan pang gabayan. Kaya kinakailangan din ng mahabang pasensya. Meron naman po ako nun, ma'am Lahat naman po ng bata magaling. Kinakailangan lang po talagang tutukan at turuan. Dahil wala naman pong pinanganak na hindi magaling Nasa sa atin na lang po yun. Tama ka, Ador. Sige, isulat mo na yan para makopya na ng mga classmate mo. Gamit ang hawak-hawak na tsyok ni Ador na habang patuloy niyang sinusulat ang nasa libro, sumusunod din ang kanyang mga kamag-aral sa pagsusulat. Subalit sa hindi inaasahan nitong si Ador, bigla na lamang na may umiiyak na bata sa kanilang likuran na para bang pabago-bago ng timpla. Tumatawa ito at umiiyak at nang lapitan na nga ito ng kanilang guro. Nagwika ang bata na animing wala sa kanyang sarili at ibang espiritu na ang nasa loob ng kanyang katawan. Nasaan ang mga magulang ko? Bakit iniwan nila ako rito? Matagal na ako sa loob ng paaralang ito. Wala man lamang bumibisita sa akin. Marlon, kahatid lang sa'yo ng tatay mo kanina. Paano walang bumibisita sa'yo? Sino ka? Hindi kita kilala. At bakit ang dami ring mga bata rito? Nasaan na yung mga kamag-aral ko noon? Mukhang hindi si Marlon ito. Ador, maaari mo bang tawagin ang lolo mo? Dahil ang alam ko may kaalaman siya patungkol sa ganito. Sige po, ma'am, tatawagin ko lang po si Lolo. Tatakbong lumuwas ng paaralan nitong si Ador at hindi nyo na may tatanong. Ang kanyang lolo Matias ay may kaalaman patungkol sa lihim na karunungan. Subalit nang matungo ito sa may syudad, huminto ito sa kanyang panggagamot na kapag may nangangailangan na lamang sa kanya, saka ito tumutulong ng walang kapalit. At nang makarating na nga itong si Ador
Hingal na hingal ang bata sa kanyang pagtakbo habang nagsasalita sa kanyang lolo nang, Lolo, o anong nangyayari sa'yo, Apo? Bakit lumabas ka ng paaralan? Abay kay aga pa, hindi ka naman dating ganyan. Nagkating classes ka ba? Naku, hindi po, Lolo. Yung kamag-aral ko po si Marlon. Sinasaniban po eh. Kailangan po namin ng tulong mo, sabi ng aking guro. Ano, sinasaniban? Opo, Lolo. Halika na po, samahan mo ko roon. Gamutin mo po si Marlon. Nagmamadali ang dalawang nagtungo sa paaralan. Hindi na nga nakapagsuot ng tsinelas ang kanyang lolo dahil sa hila-hila na ito ni Hador at sa kanilang pagdating nga sa paaralan. Pinaliligiran na si Marlon ng kanyang mga kamag-aral hanggang sa hawakan na ito ng kanyang guro dahil sa nananakit na ito na wala na sa kanyang sarili. Sambit pang wika ng kanyang lolo Matias patungkol sa nangyari sa bata. Saan bang nangyari kay Marlon? Isang kaluluwa ng batang matagal na sa loob ng paaralang ito. Kakausapin ko siya upang lumabas na sa loob ng katawan ni Marlon. Tumabi muna kayo riyan at maupo kayo sa kanya-kanya ninyong mga upuan. Gamit ang kaalaman ng kanyang lolo Matias, nagusal ito sa hangin, sabay hawak sa kanyang medalyon na nasa kanyang leeg. At nang ilapat nga ng matanda ang kanyang kamay sa bata, takot na nagsusumigaw. Pagtatanong pang wika ng kanyang lolo Matias patungkol sa nangyari sa batang sumanib sa katawan ni Marlon. Magandang umaga sa iyo, iho. Ako si Lolo Matias. Ano bang nangyari sa iyo? Hindi mo ba alam na isa ka ng kaluluwa? Ano pong sinasabi ninyo? Ako isang kaluluwa? Bakit? Pakiramdam ko buhay na buhay pa po ako. Pero may mga naalala akong nangyari. Dahil sa paglalaro namin noon, nabagok ang ulo ko rito at ang sinisisi ko sa nangyari noon, ang mga kamag-aral ko na patuloy pa rin akong kinukutya kahit na naghihingalo ako noon. Huwag mo nang sisihin ang iyong mga kamag-aral. Kaya siguro pumasok ka sa katawan ng batang ito. Walang may gusto sa nangyari sa iyong pagkamatay. Ang pagkabagok ng iyong ulo sa semento ang naging dahilan ng iyong pagpanaw. Duguan ka noon at hindi ka na umabot sa ospital. Kaya naman ang iyong kaluluwa ay hindi matahimik dahil sa hindi mo pa rin matanggap na ikaw ay wala na at hindi ka na maaaring dalawin ng iyong mga magulang rito dahil sa hindi naman nila alam na nandirito ang iyong kaluluwa. Gusto mo bang tulungan kitang makakyat sa langit? Mas mapayapa ang pamumuhay roon kesa naman nakakulong ka sa loob ng paaralang ito. Patay na po ba talaga ako? Kaya pala wala na rito yung mga kamag-aral ko noon. Sige po, tulungan niyo po kong makakyat sa langit. Pagod na rin po ako sa paghihintay. Nang inaakala ko'y susunduin pa ako ng mga magulang ko rito. Hindi ko alam na wala na po pala ako. Patawad po sa pagpasok ko sa katawan ng batang ito. Sige po, tulungan niyo po kong makakyat sa langit. Gustong gusto ko na pong magpahinga. Gamit ang mga usal ng panawag ni Lolo Matias, pilit niyang binubuksan ang pintuan ng kalangitan at tinahawakan ng noo ng bata. Paulit-ulit niyang binibigkas ang patungkol sa pintuan kung may nakikita ba itong nagliliwanag roon at kapag may nakita ang bata, patuloy umano siyang maglakad patungo roon at pumasok sa may pintuan upang sunduin ng mga anghel at ihatid sa kalangitan patungo sa Melika. Nakikita mo na ba ang liwanag, iho? Dahan-dahan kang magtungo roon. Sige, ipagpatuloy mo ang iyong paglalakad at kapag nakapasok ka na sa liwanag na yon, wag kang lalabas o lilingon. Ipagpatuloy mo pa rin ang iyong paglalakbay. May mga anghel na naghihintay sa iyo. Gagabayan kanilang patungo sa ating makapangyarihang Panginoon. Isa pong malaking pintuan ang nakikita ko. Isang gintong pintuan na nagliliwanag. Marami pong salamat sa iyo. Muli po akong humingi ng tawad. Lalong-lalo na po sa katawan ng batang ito. Ako nang bahala roon. Siga't mapayapa ka ng manahimik sa tahanan ng ating Panginoon. Pumasok ka na bago pa lubosang magsarado ang pintuan. At nang makapasok na nga ang kaluluwa ng bata, panandaliang nawala ng malay si Marlon at nang tawagin na nga ng kanyang lolo Matias ang kaluluwa ng bata. Hindi nito alam kung ano ang nangyari. Basta ang natatandaan lang umano niya ay ang biglang pagsakit ng kanyang ulo at pagdilim ng kanyang paningin. Sambit pang wika ng guro ni Hador matapos ang isinagawang panggagamot ng kanyang lolo. Marami pong salamat sa paggamot sa bata, Mang Matias. Hindi na po namin alam ang gagawin kanina. Mabuti na lamang at malapit ang inyong tahanan sa aming paaralan.
Walang anuman yon. At isa pa, hindi ko naman ginamot ang batang ito dahil sa wala naman siyang karamdaman. Pinakiusapan ko lang naman ang kaluluwa ng batang yon at nang malaman nga natin ang dahilan, hindi niya pa rin pala alam na siya'y pumanaw na. Kaya naman napakahalaga na napapaakyat natin sa langit ang mga kaluluwang naliligaw. Dahil kung hindi, kung kani-kaninong katawan lamang sila pumapasok para humingi ng tulong, paano kung wala ng mga manggagamot na tulad ko? Sino pang tutulong sa mga taong walang alam patungkol dito? Tama po kayo roon, Mang Matyas. At naniniwala po ako sa mga manggagamot na tulad po ninyo. Dahil kahit ako po mismo sa probinsya namin, gumagaling rin po ako sa panggagamot ng mga albularyo. At nang matapos na nga ang panggagamot ng kanyang lolo Matyas, sa pag-uwi ni Ador sa kinahaponan, napansin niya ang kwintas ng kanyang lolo. Bahagya itong lumabas sa kanyang damit sa pagkakaupo. At nang dahan-dahan nga itong lapitan ni Ador para hawakan, tinapik ng matanda ang kamay ng bata. Sabay nagwika ang kanyang lolo Matyas dahil sa mapangahas na paghawak ni Ador sa nakasuot nitong medalyon sa kanyang leeg. Adora po, wag na wag mong hahawakan ng medalyong nakasuot sa akin. Hindi pa naaangkop sa iyo ang kapangyarihan nito. Maaari kang mabaliw o may mangyaring masama sa iyo. Kaya wag na wag mong papangahasin na hawakan ang aking medalyon. Bakit naman po lolo? Medalyon lang naman po yan eh. Bakit ikaw hindi ka nababaliw? At saka dadampingin ko lang naman po lolo yung medalyon po ninyo. Sa ngayon ay hindi mo pa lubusang mauunawaan ang sinasabi ko sa iyo, Ador. Pero balang araw ay mauunawaan mo rin. At huwag kang mag-alala. Wala akong ibang pagpapasahan ng medalyong ito kung di ikaw. Ano po? Ako ang pagpapasahan ninyo? Hindi ko po matatanggap yan, lolo. Ayaw ko pong maging manggagamot na tulad po ninyo. Gusto ko pong magturo bilang isang guro. At hindi po para magtanga ng ganyang medalyon. Ay naku apo. Kung alam mo lang kung gaano makapangyarihan ang medalyong ito. Maraming beses nang iniligtas ang aking buhay. Kahit na anumang uri ng sakuna. O kahit sa masasamang uri ng nilalang. Na hindi basta-bastang napapansin at nakikita ng isang normal na tao. Ano na namang pinag-uusapan ninyo maglolo riyan? Kanina pa yata kayong nakatambay dyan sa may pintuan. Ilolo po kasi tay. Ayaw man lamang padampian ng kanyang medalyon. Ikaw Ador, wag na wag mo ang hahawakan ng medalyon ng lolo mo. Pinagsabihan ko na ang batang yan. Wag mo nang pagalitan anak. Alam mo naman ang mga bata. Mas malalim ang kuryosidad para masagot ang mga katanungan sa kanyang isipan. Sa patuloy na paglipas ng mga taon, unti-unti nang nagbibinata itong si Ador hanggang sa pagtungtong niya ng high school. Kakaibang mga karanasan ang nakikita niya sa loob ng kanilang paaralan. At habang dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan sa ikalawang palapag ng kanilang paaralan, nung unay may nakita siyang isang babae. Mahaba ang buhok nito, nakasuot ng kulay itim na sa unang pagtingin pa lamang ni Ador nanindig ang kanyang mga balahibo. Dahil ang babaeng yon ay nakalutang sa hagdan. Alam mo yung tipong tuloy-tuloy lang sa kanyang pagakyat pero wala kang nakikitang mga paa. Dagling sinundan ni Ador. Subalit sa pagdating sa ikalawang palapag, mabilis na nanduduna sa may kanto ang babaeng nakaitim. Ni hindi ito umaharap sa kanya. Naanimoy nakatingin lamang sa pintuan ng silid. At nang magsalita na nga si Ador upang tawagin ang babae, ni hindi pa rin ito lumilingon. Nakalutang siya sa papag ng semento. Sambit pang wika ni Ador na kanina pang kinikilabutan. Magandang araw po. Ano pong kailangan ninyo? Kanina pa po yata kayong nakatingin dyan sa may pintuan. Sino po bang pinupuntahan nyo rito? Niwala man lang tugon ng babaeng yon. Nagulat na lamang si Ador nang may biglang tumawag sa kanyang likuran na malapit niyang kaibigang kaklase. Hoy Ador, sinong kinakausap mo riyan? Kanina ka pa nagsasalita eh. At kanina pa rin akong tumatawag sa iyo rito. Nababaliw ka na ba? Nakakagulat ka naman Mark. Yung babae kasi... Nasaan na yun? Bakit bigla siyang nawala? Ano bang sinasabi mo? May babae rito kanina. At nang paglingon ko sa'yo, sa muli kong pagsulyap sa kanya wala na siya. Saan kaya nagpunta yun? Ay naku Ador, kung ako sa'yo magpagamot ka na sa lolo mo. Di ba albularyo naman yun?
Huwag mo nang patagalin yan, kaysa naman matuluyan ka sa pagkabaliw. Hindi ako nababaliw, Mark. May babae talaga rito. Nakasuot siya ng kulay itim at mahaba ang kanyang buhok. Sus naman, Ador. Huwag mo na nga akong pinagtatatakot. Malapit na tayo mag-graduate sa pag-aaral ng high school. At ang tagal na natin dito, no? Ngayon mo pa ako tatakutin patungkol dyan. Wala naman tayong nakita sa paglipas ng ilang taon. Pero hindi bang silid na yan ang silid ni Ma'am Glenda? Ang babaeng nagpakamatay sa loob ng silid na yan itong nakaraang taon lang? Hindi kaya siya nakita mo, Ador? Tumpak ang sinabi mo, Mark. Dahil yung tangkad niya, pati na rin yung haba ng kanyang buhok, ay katulad nga ng kay Ma'am Glenda. Pero bakit pa rin siya nagpapakita sa labas ng silid na ito? Ano bang meron dyan sa loob? Aba, hindi ko rin alam, Ador. Halika na, pumasok na tayo sa loob ng silid paaralan natin. Iwanan na natin niya, malilate na tayo eh. Okay, student. Pakibuksan ng page 26 hanggang sa page 28. Yan ang mga pag-aaralan natin ngayon. At mamaya pagdating sa solving problem, sino sa inyong unang sasagot sa page 26 para isulat ang tamang sagot sa may blackboard? Ako na po, ma'am. Kayang-kaya ko pong isolve ito. Sige, Dor, tumayo ka na riyan. Nagdudoon ng chalk. Sige nga, tingnan nga natin kung kaya mong isolve ang page 26 na yan. Hindi may tatangging magaling sa paaralan nitong si Ador. Competitive sa loob ng kanilang silid. Subalit habang patuloy na nagsusulat itong si Ador, napansin ng kanyang guro ang panginginig ng kanyang kamay na napalingon sa may pintuan ng kanilang silid habang muling nakikita ang isang babaeng nakaitim at sa pagkakataong yon, nakaharap ito sa kanya. Subalit blanko ang muka, tulad pa rin ng dati. Nakalutang ito sa papag ng semento. Sambit pang wika ng kanyang guro nang mapansin ang panginginig ng kamay ni Ador. Ador, anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi mo maigalaw ang kamay mo? At bakit nanginginig ito? Uy, Ador, ano bang nangyayari? Ipagpatuloy mo na nga yung pagsusolve mo ng math. Excited na kaming malaman ang sagot eh. Ngunit dahan-dahang nabitawan ni Ador ang chalk. Saka nagturo ng kanyang kamay sa may pintuan. Sabay-sabay na napalingon ang kanyang mga kamag-aral hanggang sa magsipagtawanan ng mga ito. Sambit pang wika ng isa sa kanyang buling kaklase na patuloy na siyang pinagsusulat. Uy, Ador, mahanap pa lang ng dahilan eh. Feeling mo kasi ang galing-galing mo. O tingnan mo ngayon, wala ka palang maisagot eh. Kunwari ka pang may tinuturo dyan sa may pintuan. Kung ako sa'yo, umalis ka na nga riyan. Ipaubaya mo na yan sa mas nakakaalam ang pag-solve ng math na yan. Nakakaabala ka sa amin eh. Ador, ayos ka lang ba? Halika na nga muna rito at maupo ka na muna. Inalalayan si Ador ng kanyang guro upang makaupo. Patuloy pa rin ang kanyang paglingon sa may pintuan habang ang kanyang pawis ay patuloy na namumuhos sa kanyang muka pati na rin sa kanyang braso. Ma'am, sasaluhin ko na po muna si Ador. Ako na munang sasagot dyan sa may blackboard. Ador, ako nang bahala. Sasaluhin kita. O sige Mark, ikaw na munang sumagot riyan. Hindi pa yata nag-almusal itong kaibigan mong si Ador. Matapos ang klaseng yon, habang nasa may kantin ng dalawang magkaibigan, patuloy pa rin siyang inuusisa ni Mark at ang mga tanong kung bakit hindi niya itinuloy ang pagsagot sa may blackboard. Tugon pa ni Ador patungkol sa kanyang nakita. Di ba yung sinabi ko sa iyo kanina, Mark? Yung babaeng nakaitim? Nang napalingon kasi ako sa may pintuan. Nandoon siya at nakaharap sa akin. Sino ba naman ang hindi matatakot doon at hindi pagpapawisan? Ay naku, Ador. Kung ano-ano na talaga yan nakikita mo. Pinasa na ba sa yung kakayanan ng lolo mo ngayon? Kaya ka nagkakaganyan? Wala namang ibinibigay sa akin si lolo eh. Kaya nagtataka ako kung bakit nakakakita ako ngayon ng ganito. Gusto mo maglaro tayo ng Spirit of the Glass? Balik tayo mamayang gabi rito sa loob ng paaralan. Dadaan lang tayo ron sa may bakod para malaman natin kung ano yung dahilan ng pagpapakita sa iyo ni Ma'am Glenda. Kasi wala namang ibang magpapakita rito kung di yun eh. Siya lang naman ang nagpakamatay sa loob ng silid na yun. Dahil sa naisip na iyon ni Mark, isinagawa nga ng dalawang Spirit of the Glass. Daladala sa 10 oras ng gabi ang isang baso, isang kandila at bond paper na may nakasulat roon kung paano nga nilang malalaman kung sino ang nagpapakita sa kanya at sa pagtawid nga nila roon sa may bakod. Kahit na madilim ang paligid ng paaralan, lakas loob na pinasok ng dalawa yon at sa dahan-dahang pagakyat sa may hagdan hanggang sa makarating sa may pintuan kung saan tumatayo roon ang babae. Sambit pang wika ni Mark habang hawak-hawak ang isang bond paper pati na rin ang isang kandila. Ador, parang hindi ko na yata kaya yung sinabi ko sa'yo.
Umuwi na lang kaya tayo. Natatakot na ako eh. Parang hindi ko kayang malaman kung sino nga yung nandito. At baka hindi na tayo makauwi sa bahay natin. Isunod na tayo ni Ma'am Glenda sa kanyang pagkamatay. Ano ka ba Mark? Nandito na tayo. At hindi naman na tayo kayang paslangin ni Ma'am Glenda. Multo na yun eh. Pero kahit na, baka atakihin naman tayo sa puso dahil sa takot. Ay nako, kung kailan ka talaga. Ang yabang-yabang mo pang magyaya sa akin. Nandito na tayo, ituloy na natin. Para malaman natin kung anong dahilan ni Ma'am Glenda. Malay mo tayo mismo makatuklas kung ano bang gusto niyang iparating sa atin. Ipinagpatuloy nga ng dalawa ang Spirit of the Glass. Tinawag ang pangalan ni Ma'am Glenda at habang isinasagawa nila yun, ang nakalapat na baso sa may bond paper na may letra. Dahan-dahan itong gumalaw at tapos tanungin ni Ador kung sino nga bang babaeng nagpapakita roon na nakaitim na kasuotan. Paggalawin mong basong ito, ipakita mo sa amin kung anong pangalan mo. Ador, gumagalaw na ng kusa ang baso. Hindi pa ba tayo aalis dito? Huwag kang maingit, huwag kang bibitaw sa kamay ko hanggat hindi natatapos sa paggalaw ang baso. Hanggang sa mabuo nga ang letra, tama ang hula ng dalawa. Ang gurong si Ma'am Glenda nga ang nagpapakita roon at hindi pa nga natatapos sa pangyayaring yon. Bumukas ang isang maliit na drawer ng mesa at sa pagsilip roon ni Ador, isang gintong singsing ang bumulagas sa kanya hanggang sa may marinig siyang bulong na nagmumula sa kanyang kanang tenga habang nagwiwika ng, Ador, tulungan mo ko. Gusto ko nang makalaya sa loob ng paaralang ito. Subalit paulit-ulit akong bumabalik na kahit na anumang pilit kong paglayo, ikinukulong pa rin ako sa loob ng silid na ito. At ang singsing na nakikita mo, sa tingin ko yan ang dahilan. Dahil sa sama ng loob ko, nang iwan ako noon ng aking nobyo. At yun ang naging dahilan kung bakit ako nagpakamatay. Ador, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka natitigilan dyan? Total alam naman natin si Ma'am Glenda nga ang nagpapakita rito. Umalis na tayo. Saglit lang Mark, hindi pa siya tapos sa kanyang mga sinasabi. Pabindisyonan mo sa iyong lolo ang singsing na yan upang makalaya na ako. Patagal na akong nananatili sa loob ng silid na ito. 1 taon na ang nakalilipas at ikaw lang ang makakatulong sa akin, Ador. Parang awa mo na. Matapos nga ang pakiusap ng kaluluwang yon, dala-dala ni Ador ang isang singsing na matagal nang itinago sa drawer na yon. Isang maliit na drawer na walang nakakabukas ng sinuman maliban sa pagpapakita nito kay Ador dahil sa paghingi ng tulong ng kaluluwang si Glenda. Ador, anong niisip mo? Papalabas na tayo ng paaralang ito pero parang tulala ka pa rin. Dapat pala hindi na tayo nagtungo ron. Maling-mali yung naisip ko. Tama ang ginawa natin Mark at sa paraang ito, matutulungan natin ang kaluluwa ni Ma'am Glenda. Samahan mo ako magtungo sa aming tahanan. Papabindisyonan ko ang singsing na ito kay Lolo. At sa pagdating nga ng dalawa sa tahanan ni Ador, kaagad nitong kinausap ang kanyang lolo. Pero dahil sa may katandaan na ito na madalas na lamang nakaupo sa kanyang tumba-tumbang upuan at nang papalapit pa nga lang sila roon, nakatitig na sa kanilang matanda hanggang sa magsalita ito kay Ador patungkol sa kanyang nakikita. May kasama kayo sa pagpunta rito sa ating tahanan. Nandiriyan sa inyong likuran, nakasuot ng kulay itim na parabang nagluluksa. At ang hawak-hawak mong yan, Ador, ang dahilan kung bakit hindi siya makawala sa loob ng silid paaralan. Ilagay mo rito sa may mesa. Ako nang bahalang magkarga ng mga usal upang tanggalin ang isang nababalot na sumpa ng galit na naging dahilan ng kanyang pagkitil sa sariling buhay. Ikaw, babae, lumapit ka rito. Nakikita kita sa may likuran. Wala kang may tatago sa akin. Ador, nakikita mo rin bang sinasabi ng lolo mo? Sa katunayan Mark, oo kanina pa. Doon pa lamang tayo sa loob ng paaralan Nagpapakita na siya sa akin. Hindi ko lang sinasabi sa'yo dahil baka matakot ka. Ano pa yan, Ador? Kaya pala kanina pang naninindig ang mga balahibo ko't nakakaramdam ng panlalamig. Bakit hindi mo man lamang sinabi sa akin? Di kung sinabi ko sa'yo, baka hindi natapos ang pagre-ritual natin sa loob ng paaralan. Sabay nag-usal ang kanyang lolo Matias. Paulit-ulit itong ikinakarga roon sa may singsing habang patuloy na kinakausap nito ang kaluluwa ng guro. Dahan-dahan ang nagliliwanag ang iyong kasuotan. Kunting tiis pa, maaari ka nang makapasok sa pintuan ng kaharian. At kahit na nakakasilaw ay kinakailangan mo itong ramdamin upang lubusan kang magliwanag.
dahil ang mga itim na tulad mo ay hindi makakapasok sa kaharian ng Panginoon dahil niwala ni isang puot o galit sa kahariang yon na ang namamayagpag ay ang pagmamahal, pagkakaisa at walang hanggang buhay ang maghihintay sa iyo. Sige, pagpatuloy mo lang, konti na lang iha, makakaalis ka na sa loob ng paaralang yon at hindi na muling babalik ang iyong kaluluwa upang makulong sa isang malungkot at madilim na silid. Maya-maya pa sa pananahimik ng kanyang lolo Matias, nakita mismo ng mga mata ni Ador kung paanong nagliwanag ang kaluluwa ng guro. Hanggang sa makapasok ito sa nagliliwanag na pintuan, ang pintuan ng kaharian ng Panginoon, habang may dalawang anghel na nag-aalalay sa kanya upang lubusang makapasok sa pintuang yon. Paalam sa iyo, Ma'am Glenda. Alam kong magiging masaya ka na sa patutunguhan mo ngayon. Anong paalam, Ma'am Glenda, Ador? Bulong ka ng bulong dyan eh. Wala na si Ma'am Glenda ngayon. Pinapasok na siya ni Lolo sa pintuan ng kaharian ng Panginoon at hindi na muli siyang babalik rito. Talaga ba? Paano mong nakikita yun? Samantalang ako kinikilabutan lang pero hindi ko naman nakikita ang sinasabi mo. Sapat na para sa iyo ang kilabot. Ibig sabihin lang nun, malakas ang pakiramdam mo, Mark. Yun nga lang sarado ang ikatlong mong mata. Itong sa akin siguro dahil kay Lolo. Ewan ko ba kung bakit nakikita ko rin yun. Ador, ang singsing na ito ay kinakailangan mong ibaon sa lupa. Doon mismo sa may ilalim ng isang malaking puno. Pakalaliman mo ang pagkakabaon nito upang walang ibang makakuha sa singsing. Sayang naman po ang singsing, Lolo Matias. Baka pwedeng sa akin na lang po, pwede pa naman yatang maibenta yan. Ano ka ba, Mark? Ipinapabaon nga ni Lolo sa lupa. Gusto mo rin bang mangyari sa'yo ang nangyari kay Ma'am Glenda? Iniwan ng kanyang nobyo at saka nagpakamatay. Naku, hindi na lang. Sige na, ibaon na natin sa lupa yan. Baka nga makuha pa ng iba. Sa oras ding yun ay nagukay ang dalawa sa lupa at nang matapos nga nila yung may baon, umuwi na si Mark sa kanilang tahanan samantalang itong si Ador habang papasok siya sa pintuan ng kanilang bahay. Muli siyang kinausap ng kanyang lolo patungkol sa tuluyang pagtanda nito at hindi lang yon, ang pagmamana ng kanyang medalyon na kinakailangan niyang ipasa kay Ador upang ang kanyang pisikal na katawan ay lubusan ng manghina. Dahil sa medyo may katanda na ang kanyang lolo Matias na binubuhay na lamang ng subong agimat, pati na rin ang kanyang tangan-tangang medalyon na tinatawag na Trespeco Roma na may nag-iisang matang nakaukit sa gitna. Halika rito, Ador. Bakit po, Lolo? Malapit ka nang matapos sa iyong pag-aaral ng high school at sa tingin ko'y sapat na rin ang iyong edad. Hindi ka ba nagtataka sa iyong mga nakikita dahil ang iyong ikatlong mata ay nakamulat na sa mundo ng espiritual at kinakailangan ko na ring magpahinga po. Matanda na ang iyong lolo. Kung wala nga lamang akong subo sa aking katawan, malamang ay matagal na akong pumanaw. Ano ho bang pinagsasasabi mo, Lolo? Mas malakas ka pa nga sa kalabaw eh. Yun nga lang ang tuhod mo. Halos bumibigay na. Pero yung isipan mo, mas aktibo pa kaysa sa akin. Kaya wag kang magsasalita ng ganyan, Lolo. Hindi ho magandang biro yan. Totoo lamang naman ang sinasabi ko sa iyo. Patingin nga ako ng iyong palad, Apo. At nang iabot nga ni Ador ang kanyang palad, sa pagtingin ng kanyang lolo roon, umikit ito at nagdasal. Sabay ihip sa kanyang noo, nakaramdam ng matinding init sa katawan nitong si Ador. Kahit na nga ba malamig ang panahon ng gabing yon. At nang matapos ngang isinagawang ritual ng matanda, muling wika pa ni Ador sa muli niyang pagtatanong sa kanyang lolo Matias. Anong ginawa niyo, Lolo? Bakit ho ganito ang pakiramdam ko? Ang init ho, magmula sa aking muka hanggang sa aking talampakan. Naninibago lamang ang iyong katawan, Apo. Subalit unti-unti rin niyang mawawala. Iniihip ko lamang sa iyo ang isang malakas na dasal. Kung kakayanin na nga ba ng iyong katawan ang aking ipapasa sa iyo. Ipapasa ho? Tama ang narinig mo. Ipapasa ko sa iyo ang aking trespecong medalyon. Dahil sa nakikita ko sa iyong palad, oo't magiging guro ka. Subalit marami kang makakasalamuhang kakaibang uri ng nilalang. Kinakailangan mo ng malakas na pangontra at kalamang manggagaling sa akin. Habang nabubuhay pa ako't kayang-kaya ko pang magturo. Anong sinasabi ninyong mga kakaibang uri ng nilalang? At paano ko silang makakasalamuha? Malayong paglalakbay ang gagawin mo, Apo. At bilang isang guro balang araw,
Ang mga mai-encounter mo ay nasa lahi ng mga aswang. Kaya kinakailangan mong protektahan ang iyong sarili at huwag kang mag-alala. Bago man lamang ako pumanaw ay may papasa ko na sa iyo ang lahat ng aking nalalaman. Hindi ka nila matitinag dahil ang mga kaalamang yon ay nanggaling pa sa aking mga ninuno. At sa makalipas nga ng ilang buwan, nagkaroon ng bakasyon itong si Ador. Doon nagsimula ang pagtuturo ng kanyang lolo. Hindi naman kumontra ang kanyang mga magulang na para bang may alam na rin ang mga ito sa kanyang kinabukasan. At habang nandudoon nga silang dalawang maglolo sa loob ng tahanan, dahan-dahang nagpaalalay sa kanyang lolo Matias upang magtungo mano sila sa likod ng tahanan. At sa kanilang pagdating nga roon, nagpakita ng kakayanan ng matanda. Pinatayo si Ador kung saan nasisinaga ng araw at ang kanyang anino ay dahan-dahang niyapakan ng matanda. Sabay salita nito kay Ador na kumilos ito at umalis sa kanyang kinatatayuan. Lolo Matias, ano hong ginagawa ninyo sa akin? Bakit hindi ho ako makagalaw? Pero hindi nyo naman ho ako inahawakan. Ano ho ba talagang ginagawa ninyo riyan sa likuran ko? Wala naman akong ginagawa sa iyo, apo. Nakayapak lang naman ang isang paa ko sa iyong anino. Yun lang naman. Ano ho? Nakayapak ang isang paa nyo sa aking anino? Oo, Ador. At yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi ka makagalaw ngayon. Dahil lang sa pagyapak ninyo sa aking anino? Tama kasi yung narinig, apo. At kayang-kaya mo rin gawin ito. Ituturo ko sa iyo ang kaparaanan. Kayang-kaya mong manipulahin ang anino upang pigilan ng isang tao na may masamang hangarin sa iyo. Sige na't gumalaw ka na. Wala na ang pako sa iyong anino. Mas lalong humanga itong si Ador sa kanyang lolo na sa kabila ng kanyang katandaan, may mga kakaibang kaalaman pa pala itong itinatago na bago pa man lamang makapagtapos ng kolehiyo itong si Ador ay natutunan niya na ang lahat ng itinuturo sa kanya ng kanyang lolo. At sa huling araw nga ng kanyang klase noon, ipinagkaloob na sa kanyang medalyo ng trespeko, pati na rin ang ginintuang baol na matagal nang nakatago sa loob ng silid ng matanda. Sambit pang wika ng matanda habang naghihingalo na ipinapasa kay Ador ang matagal nang pinangangalagaang gamit. Tapos ka na ng iyong pag-aaral sa kolehiyo, Ador. At marami na rin akong naipasa sa iyong kaalaman. At ito na ang kukumpleto sa iyo. Wag na wag mo kong tatanggihan na po dahil gusto ko na ring magpahinga. Matagal na panahon na ang inilagi ko sa mundong ito at sapat na ang lahat ng panahong yon. Nalalapit na ang iyong magiging misyon. Halika rito, isusot ko sa iyong leeg ang medalyong ito at babasbasan kita upang kilalanin ka ng medalyong ito bilang kanyang bagong pagsisilbihan. Dahan-dahan ngang lumapit si Ador, subalit bago niya iyuko ang kanyang ulo, muli siyang nagwika sa kanyang lolo patungkol sa buhay nito kapag lubusan ang napasa kanyang medalyon. Pero Lolo Matias, parang ako na rin ho ang kumitil sa buhay ninyo kapag tinanggap ko ho ang medalyong ito. Tulad nga ho ng sinasabi ninyo sa akin, yan na lamang ang nagbibigay ng lakas sa inyo. Huwag mong isipin yun na po. Nakatakda na ang panahong ito at handa na akong pumanaw bilang may bagong papalit sa akin na nagmula rin sa aking lahi. Sige na't iyuko mo na ang iyong ulo. Ipapasa ko na sa iyo ang medalyong ito, pati na rin ang mga usal na ibubulong ko sa iyong puyo. Wala nang nagawa itong si Ador kung di yuko ang kanyang ulo habang nanduroon din ang kanyang mga magulang na sumasang-ayon sa gusto ng matanda. Wala na rin silang magagawa dahil yun ang kanyang kahilingan na lubusan ng ipasa kay Ador ang lahat ng kanyang kagamitan. Hanggang sa maya-maya pa, sa pinakauling ihip ng hininga ng matanda, ang pagbulong nito sa puyo ni Ador na buong buhos ng kanyang lakas sa pagpapasa ng kanyang kakayanan na dumaloy sa buong katawan ng kanyang apong si Ador. Lolo Matias, Lolo, Inay, Itay, wala na ho si Lolo. Ito ba ang kapalit ng lahat? Para lang may pasa niya sa akin ang lahat ng kanyang kaalaman? Anak, Ador, wala na rin naman na tayong magagawa. Matanda na ang lolo mo at yan na lamang ang paulit-ulit niyang sinasabi sa amin
na ipapasa niya sa iyo ang lahat ng meron siya. Pero inay, napakahirap pong tanggapin para sa akin. Huminahon ka anak. Lilipas din ang araw at mauunawaan mo ang lahat ng ito. At ang bilin sa amin ng lolo mo, wag na wag raw naming ibabaon ng kanyang bangkay sa lupa. Dahil sa maaari itong pakinabangan ng masasamang loob. Lalong-lalo ng mga gumagamit ng kaliwang kaalaman. Dahil ang kanyang buto ay maaaring gamitin ng mga mangkukulam. Kaya ang utos niya sa amin, sunugin raw natin ang kanyang katawan hanggang sa matupok ito. Sinunod ng pamilya ang hindi pagburol sa katawan ng matanda. Hanggang sa kinabukasan, nagtungo sila sa isang malaking bato kung saan madalas na itinuturo ng matanda kung saan susunugin ang kanyang buong katawan. Kumuha ng tuyong malalaking kahoy itong si Ador, pati na rin ang kanyang itay. Inilagay sa ibabaw ang katawan ng matanda. Sabay lagay ng gas sa paligid nito at isa-isang sinilaban hanggang sa lubusang lumaki ang apoy at natupok ang katawan ng kanyang lolo Matias. Walang humpay ang pag-iyak ni Ador dahil magmula pa lamang sa kanyang pagkabata, ang kanyang lolo Matias na ang madalas nitong nakakasama. Maraming salamat Lolo Matias. Marami akong natutunan sa iyo. Hayaan mo't hindi masasayang ang lahat ng iyon. Dadalahin ko habang ako'y nabubuhay dito sa mundong ito. Ipinapangako ko yung Lolo Matias. Makalipas ang ilang mga buwan, nakapasa sa pagsusulit bilang isang guro itong si Ador. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang dahil natupad niya na ang kanyang pinapangarap, ang maging isang guro upang makapagturo sa mga kabataan. Sambit pang wika ng kanyang inay matapos niyang maipakita ang kanyang pangalan kung saan nakasaad roon ang batch ng mga gurong nakapasa sa panahong yon. Inay, itay, maipapakita ho ako sa inyo. Ano ba yun anak Ador? Inay, ito ho, tingnan ninyo. Nandyan ho ang pangalan ko. Para saan ba ito? Ano? Isa ka ng lisensyadong guro? Napakagaling mo naman anak. Matutuwa sa iyo ang lolo mo nito. Kahit na nasa kabilang buhay na siya. Dahil pangarap niya rin na maging isa kang guro. Dahil yun ang madalas mong sinasabi sa kanya noon pa man. Tama ho kayo inay. Nasaan ho ba si itay? Naghahanap buhay pa ang tatay mo. Matutuwa yun kapag nakita rin niya ito. Congratulations anak ha. Napakagaling mo. At ang mga sumunod na buwan, may kalayuan kung saang eskwelahan siya magtuturo. Ganoon pala yun. Kapag bago kang isang guro, madalas ay itatapon ka sa mas malayo. At ang mas masiste pa nga, paminsan-minsan ay sa kabundukan na kung saan ay kinakailangang magtiis ng mga guro para makapagturo lang sa mga kabataan na hirap sa pangpinansyal o malayo sa kapatagan na gustong matutong magsulat at magbasa upang hindi mapag-iwanan sa kaalaman, lalong-lalo na sa kapatagan. Hanggang sa dumating ang unang araw ng kanyang pagtungo roon, sakay ng jeep at tricycle at ang pinakahuli ay ang pagsakay sa karito ng kalabaw dahil sa layo ng kabundukan na may daraanan pang iilang ilog para sa kanyang misyon sa pagtuturo. Sambit pang wika ni Ador sa lalaking nakasakay sa kalabaw na may kakaibang ikinikilos habang nakatago ang muka sa kanyang salukot na kapag sumasagot sa kanyang mga tanong ay hindi ito lumilingon. Manong, malayo pa ho ba yung paaralan dito? Kasi kanina pa ho tayo naglalakbay at kahit ho yung kalabaw ninyo ay nauuhaw na. Tugon naman ng lalaki kay Ador. May kalayuan pa ho rito yung paaralan at bilang bagong guro sa aming lugar, sa una lamang ho ito malayo. Pero kapag tumagal na ho kayo rito, para sa inyo ay malapit na rin. Ganun ho ba? Marami rin ho bang mga kabataan doon? Maraming kabataan doon, kaya kinakailangan namin ng guro. Dahil sa kahit kami wala rin mismong pinag-aralan, walang magtuturo sa mga anak namin. Kaya mapalad kami sa pagpunta mo rito. Pero sana magtagal ka sa lugar namin. Bakit naman ho? Bakit niyo ho nasabing sana magtagal ako? Hindi na nagsalita ang manong at sa kabila ng init ng araw, may kakapalan ng suot nitong jacket pati na rin ang kanyang pantalon. Kakaiba, samantalang noon si Ador ay pawis na dahil sa tindi ng sikat ng araw. Maya-maya pa, bagya silang huminto sa isang sapa kung saan ay pinainom nito ang kanyang kalabaw. Panandali ang nagmasid si Ador sa paligid. May mga kababaihang naglalaba at may mga kabataan ding naglalaro roon. Kakaiba ang titig sa kanya. Animoy nanlilisik na sa unang pagkakataong naranasan ni Ador, doon siya nakakita
na imbis na matuwa sa kanyang mga tao roon, para bang galit na galit ang mga ito sa kanyang pagdating sa lugar. Nandito na ho tayo. Nandun ho ang iyong silid at nandun naman ho yung paaralan. Dito ka ho mismo mamamalagi. At kung may kailangan ho kayo sa akin, tawagin niyo lang ho ako. Nakikita niyo ho ba yung barong-barong na yon? Yun ho yung tahanan ko. Marami yung salamat sa iyo, Manong. Kanina pa ho tayo nagkwekwentuhan pero hindi niyo pa rin ho pala sinasabi sa akin ang pangalan ninyo. Ang pangalan ko nga pala ay Albert. Sige at alis na ako. Maraming salamat sa iyo, Albert. Siya nga pala, tanggapin mo ang salaping ito. Hindi na ho. Parte ho ng trabaho kong ihatid kayo rito. Sa unang gabi ng pananatili roon ni Ador, kakaibang huni ng mga ibon ng kanyang naririnig. At ang ikinagulat pa niya, ang kanyang daladalang lana na kung saan ay nakalagay sa isang maliit na bote. Kasama ito sa mga gamit na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang lolo. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng bula nito at sinyalis yun na may mga kakaibang nilalang sa paligid na kung saan ay nagmamasid lamang sa kanya roon. Pabulong pangwika ni Ador habang unti-unting nauubos ang gas sa kanyang gasera at ramdam na ramdam niya ang dahan-dahang paglapit ng mga nilalang patungo sa tahanang kanyang kinaroroonan. Hindi ko inaasahan ang mga ito. Ganito ba ang pagsalubong ninyo sa akin? Kaya pala walang tumatagal na guro rito. Dahil sa karamihan sa mga nandirito ay nasa lahi ng mga aswang. Subalit magpapanggap ako na walang alam patungkol sa inyo. Sige, lumapit kayo rito. Malas nyo lang. Dahil ang gurong na destino ngayon sa lugar ninyo ay may kakayanan kung paano kayong lalapanan. Sinadyang tuluyang patayin ni Ador ang gasera. Sabay silip sa butas ng dingding, nasa 8 nilalang ang nakita niyang patuloy na gumagapang sa lupa. Ang tinatawag na mga aswang lakad, ang patuloy na nag-aangil na papalapit sa kanyang kinaroroonan. At upang makaramdam ang mga ito, pasimple siyang bumulong ng mga usal, sabay tigal po, patungo sa kinaroroonan ng mga nilalang na yon. At nang lumapat nga ito sa kanila, bigla itong napahinto, sabay umalulong ng napakalakas. Sabay-sabay na nagsipag-atrasan na sa muling pagtingin ni Ador sa kanyang lana, unti-unti nang humihina ang pagbula nito hanggang sa lubusang maging kalmado na tuluyan ang nagsipaglayo ang mga nilalang. Muli pang pabulong na wika ni Ador habang muling sinisindihan ng posporo ang gasera. Ganyan pala kayo mag-welcome dito? Pues sa simpleng tigal po na naramdaman ninyo, siguradong nakilala niyo ko kahit papano. Kinabukasan ng umaga sa unang araw ng pagtuturo ni Ador, tahimik ang paligid ng paaralan. Hindi pa ito konkreto. Mga pinagtagpi-tagping plywood na may iilan pang mga sirang upuan. Hanggang sa magsipagdatingan na ngang mga kabataan. Ang iba roon ay sinasamahan pa ng kanilang mga magulang at ang iba naman ay hindi. Hanggang sa mapansin niyang ibang mga magulang na nanduroon, hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Hanggang sa magwika na lamang itong si Ador upang kausapin ng isang ginang na animoy may malubhang karamdaman. Magandang umaga ho. Anong nangyari sa braso ninyo? Bakit tila ba may dugo ito habang nakabalot ng tela? Tugong wika naman ng ginang kay Ador. Wala ito. Nung nakaraang araw kasi, nagtatabas ako ng damo sa likod ng bahay namin. Tinamaan yung braso ko. Ganun ho ba? Patingin nga ho. Wag na. Gagaling din naman ito. Sige, talis na ako. Maiwan na rito ang aking anak. Nagmamadaling umalis ang ginang na yon, pati na rin ang ibang mga magulang ng bata, na para bang ilang na ilang sila kay Ador. Siguro dahil na rin sa karga nitong medalyon, nakakaramdam sila ng matinding init sa kanilang katawan. At ang init na yon, ang animoy sumusunog sa kanila sa tuwing malalapatan sila ni Ador o kaya naman ay malalapitan. Mga bata, ako ang inyong magiging guro rito, ang inyong teacher Ador. Pagbubutihin ninyong pag-aaral Alam ko naman ang gustong-gusto nyo ring matuto. Andito ako para turuan kayo hanggang sa matutunan nyong magsulat at magbasa. Teacher Ador, hanggang kailan ka po rito? Marami na po kasing guro rito na nagtungo pero hindi rin po nagtagal Umalis din po sila at ang iba pa nga po hindi na po nakalis rito. Kasi may mga magulang na nagtungo rito naghahanap sa kanila
pero wala pa raw po sa kanilang tahanan. Ganun ba? Baka sa ibang lugar naman na destino. Ewan ko lang po, Teacher Ador. Pero yun pong alam ko rito eh. Hindi na po nakauwi ang ibang guro. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako rito. Siguro kapag natuto na kayong lahat, kaya gagalingan ninyong pag-aaral para naman magtagal ako rito. At isa pa mukha naman kayong mababait. Opo, Teacher Ador. Mababait naman po kami. Sa katunayan nga po, nakahanda na yung lapis at papel namin. O sige't magsisimula na tayong mag-aral. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayong makilalang lahat. Ayos lang ba na magpakilala kayo sa akin? Sige po, Teacher Ador. Ako po si Mario. O sige Mario, maupo ka na. Yung iba naman magpakilala sa akin. Hanggang sa magpatuloy ang unang araw na yon. At nang dumating ang oras ng recess, may kanya-kanyang dalang pagkain ng mga batang yon. Subalit nang makita ni Ador ang hilaw na karne na nandoon sa bag ng mga bata. Ano yung pinagsasalo-saluhan ninyo? Hilaw na karne? Karne ng manok? Huwag niyong kainin yan. Sino nagturo sa inyong kumain ng hilaw na manok? Matagal na po namin kinakain ito, Teacher Ador. Gusto niyo pong tikman? Ang sarap-sarap po kaya. Lalong-lalo na po yung may dugo pa na karne ng manok. Pabulong pangwika ni Ador habang hindi maatim ng kanyang sikmura kung papanong nilalantaka ng mga batang hilaw na karne doon mismo sa loob ng paaralan. Kakaibang ang mga batang ito. Hindi naman nila matututunan ng lahat ng yan kung hindi itinuturo sa kanila ng kanilang mga magulang. Akin na yung mga bag nyo. Itapon ninyo ang mga karning yan. Hindi yan ang pagkain ninyo. Dapat ay luto, hindi ang hilaw na manok. Pabulyaw na wika yun ni Ador. Nagulat ang mga bata dahil sa unang pagkakataon, si Ador pa lamang ang gurong pumigil sa kanilang kumain ng hilaw na manok. Samantalang ibang mga gurong nang galing roon ay walang magawa sa kanila dahil sa matinding takot. Kinabukasan ay kagad na pinatawag ni Ador ang mga magulang ng bata upang pagsabihan patungkol sa mga baon nitong pagkain. At nang nagsipagdatingan nga roon ang mga magulang, isa-isang sinabihan ni Ador, subalit nakayuko lamang ang mga ito. Hanggang sa may magsalitang isang lalaki, yung lalaking unang nagsundo sa kanya gamit ang kalabaw at kariton. Guro, noon pa man ay pagkain na namin ang hilaw na pagkain. Nagmula pa sa aming mga ninuno at nagpasalin-salin hanggang ngayon. Hindi mo na obligasyon na ituro sa amin at pigilan kami na kumain ng hilaw na manok. Dahil wala ka pa man dito, diyan na kami nabubuhay. Ipagpatawad niyo mga Albert ang pakikialam ko. Pero kahit na magtungo man ho kayo sa kapatagan, wala hong kumakain ng hilaw na karne. Kahit man lang sana ihawin ninyo o kaya naman iperituin. May tinatago ho ba kayo rito? Pati ang mga kabataang ito ay gusto nyo pang idamay sa mga lahi ninyo? Ikalawang araw mo pa lamang dito, Guro. Pero mukhang may pilantik na ang dila mo. May gusto ka bang ipahiwatig sa amin? Wala naman ho Mang Albert. Ang inaalala ko lamang ho ay ang mga batang ito. Wala pa ho silang muwang at bilang ikalawang magulang nila ngayon, nandito ko para itama ang mali. Ayaw niyo ho ba nun? Na may isa pang magulang na tinatama ang anak ninyo? Yumuko na lamang si Mang Albert ng mga oras na yun at ang ibang mga magulang na nanduroon ay patuloy pa ring nananahimik na animoy nagmamasid. At dahil nga sa wala nang nagsasalita, pinauwi na ni Ador ang mga magulang ng bata. At sa pagkakataong yon, sa oras ng recess ng mga kabataan, wala na silang mga dalang pagkaing hilaw. Subalit kakaibang kinikilos ng mga bata, animoy gutom na gutom sila. At kung makatitig kay Ador, ay halos tagusan at animoy nag-aangil. Mario, bakit ganyan ka makatitig? Galit ba kayo sa akin? Dahil pinagbawalan ko kayong kumain ng hilaw na manok? Hindi naman po sir. Nagugutom lang po kasi ako. Hindi na nga po kami pinapadala ng pagkain ng nanay at tatay namin. Dahil nga po ron sa sinabi po ninyo. Pasensya na kayo sa akin ha. Hindi kasi tama talaga na kumain kayo ng hilaw na manok. Hayaan nyo't magtungo tayo mamaya sa bahay. Ipagluluto ko kayo ng pagkain. Talaga po sir? Oo naman. Para kahit papano makabawi ako sa inyo. At masanay na kayong kumain ng mga lutong pagkain. Sige po sir, sasama po kami sa inyo. Gutom na po kasi talaga kami. Pinagalitan po rin kasi kami ng mga magulang namin. Bakit daw po kasi kami kumain dito sa loob ng school? Dapat daw po sa labas. Para hindi nyo raw po nakita. Ganun ba? Sige hayaan nyo. Pagkatapos ng klaseng ito, lahat tayo magtutungo sa bahay. Ipagluluto ko kayo.
At pagkatapos nga ng kanilang pag-aaral, kagad na sinama ni Ador ang mga bata sa kanyang pinagpipirmihan. At sa pagdating nga roon, kagad siyang nagluto. Subalit nang gumamit siya ng bawang, nagsipagpulasan ng mga bata. Kanya-kanya ng takbo sa labas ng tahanang yon. Tagaktak ang pawis sa buong katawan at tanimoy hindi makahinga dahil lamang sa ilang piraso ng bawang. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo lumabas ng bahay? Sir, ang baho naman po ng niluluto ninyo. Hindi po namin kaya ang amoy. Para ho kaming mahihimatay. Ano? Ibig nyo bang sabihin? Hindi nyo kayang amuyin ang bawang? Bawang, sir? Hindi po namin yun alam. Yun po ba ang niluluto ninyo? Oo, Mario. May bawang ang niluluto ko. Alinga kayo rito. Maupo muna kayo ron. Huwag kayong aalis ha. Aalisin ko lang ang niluluto ko. Subalit sa muling pagpasok ni Ador sa loob ng tahanan, dagli niya lang tinanggal ang kanyang niluluto. At sa muli niyang paglabas, wala na roon ang mga bata. Malamang ay unti-unti na silang niyayanggaw ng kanilang mga magulang upang maging katulad rin nila na nasa lahi ng mga lakad na aswang. At sa unang isang linggo ng kanyang pananatili roon, sa 10 oras ng gabi, nagtungo sa kanyang pinagpipirmihan itong si Albert. Kinumpronta siya roon. Bandang 10:00 na iyon ng gabi habang patuloy niyang binubuklat ang isang libro na kanyang ituturo sa mga kabataan. Sambit pang wika nitong si Albert habang nanlilisik ang mga mata na nandudoon sa harapan ng kanyang pintuan. Ador! Ador! O magandang gabi ho, Mang Albert. Ano ho bang sa atin? Halika ho, pasok ho muna kayo sa loob ng bahay. Hindi ako naparito para makipagkaibigan sa'yo. Binabalaan kita, Ador. Huwag mong pakialaman ang mga bata. Sila ang magmamana sa amin. At kung ano man ang kinagisnan nilang buhay rito, wala ka na roon. Kamuntikan pa silang mamatay dahil sa pagluluto mo ng bawang. Sinadya mo ba yon? Pasensya na ho, Mang Albert. Hindi ko naman alam na hindi pa pala sila nakakakita o nakakaamoy man lang ng bawang. Hindi ko sinadya yon. Wala ho akong masamang layunin. Ibig niyo bang sabihin, Mang Albert? Aminado ho kayo sa aking harapan na nasa lahi ho kayo ng mga aswang? Tantanan mo ako, Ador. Alam kong alam mo kung sino kami at anong lahi ang pinagmula namin. Ikaw pa lamang ang guro na tumagal dito ng 1 linggo. Pasalamat ka. Unti-unti kang minamahal ng mga bata. Dahil kung hindi, matagal ka nang nawala rito. Subalit may araw ka rin sa amin, Ador. Papipiliin kita. Aalis ka ng kusa rito o hindi ka na makakauwi ng buhay sa inyong tahanan. Huwag niyo naman ho akong tinatakot, Mang Albert. Wala ho akong masamang layunin sa pagpunta ho rito. Bilang isang guro, ang gusto ko lamang ay matuto ang mga bata. Hindi ko naman alam na may kakaiba pala kayong ginagawa rito. Muling natahimik si Mang Albert. Halatang halata sa kanyang muka ang matinding pagpipigil upang ilabas ang tunay niyang anyo sa harapan mismo ni Ador. Makalipas ang 2 araw, panandali ang lumabas ng paaralan nitong si Ador. Dahil sa umalingasaw na amoy, nagtungo siya sa likuran ng paaralan habang ang mga kabataan ay naiwan sa loob ng silid. Patuloy niyang hinanap ang umalingasaw hanggang sa matukoy niya ito na nagmumula ang amoy sa isang nakabalot na sako. Sambit pang wika ni Ador habang dahan-dahang binubuksan ang nakataling sako. Napakabaho naman ito. Ano kayang nilalaman ito? At bakit dito tinapon sa likuran ng paaralan? Hanggang sa bumungad sa kanyang harapan ang isang patay na aso habang may malalaking kalmot sa kanyang katawan. Nagulat si Ador dahil hindi pangkaraniwan ang mga kalmot na yon. Wala siyang ibang naisip kundi si Mang Albert na malamang ay ginawa niya yon upang takutin siya at ipakita kay Ador kung ano ang maaaring mangyari sa kanya kung hindi niya palilisanin ang paaralan. At sa maya-maya pa nga, bigla na lamang dumating itong si Mang Albert kasama ang 2 sa mga magulang ng estudyante. Sambit pa nito sa kanya habang nakakunot ang noo na nagwiwika ng, Ador, nakikita mo ba ang nangyari sa asong yan? Ganyan ang mangyayari sa'yo kung hindi mo palilisanin ang lugar na ito. Desperado ka na ba, Mang Albert? Pati ang walang muwang na aso ay dinamay mo pa? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo ah. At ang gusto ko lang ay isalba ang mga bata. Wala pa silang kamalay-malay sa pinagagagawa ninyo. Uot nang galing sila sa inyong dugo. Pero kaya ko pa silang pagalingin.
Ador, isa ka lamang guro sa lugar na ito. Wala kang karapatan na pakialaman ang mga batang nandirito dahil kami ang may kontrol sa kanila at hindi ikaw, Ador. Tama ho kayo. Dahil noon pa lang, tinuturuan na ninyo silang kumain ng hilaw na karne. Oo, dahil sila ang magmamana ng aming lahi. Aaminin ko na sa iyo, Ador. Itong si Albert at ang karamihan dito, kami mismo, ay nasa lahi ng mga aswang na lakad. Kaya naming makisalamuha sa mga tao, subalit sa tulad mo, hindi namin kayang tiisin na makita kang patuloy na nandirito. Dahil dyan sa medalyong tangan-tangan mo, nakakairita, mainit sa aming pakiramdam. Kaya kung maaari lang, iho, kami nang nakikiusap sa'yo. Umalis ka na rito sa aming maliit na sityo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko natatapos ang misyon ko bilang isang guro. At maliban pa doon, dahil sa nalaman ko patungkol sa inyo, hindi ko kayo kalaban. Magiging kakampi ninyo ko, subalit kinakailangan ninyong isuko ang sarili ninyo sa akin. Nahihibang ka na ba, iho? Ikaw ang nasa teritoryo namin. Hindi kami ang dapat na sumuko sa iyo. Nauunawaan mo ba yon? Tandang Salim, total ikaw naman ang pinakamatanda rito. Lawakan mo ang iyong isipan at kumbinsihin ang mga kasama ninyo. Pati na rin ho ikaw, Mang Albert. Matigas ka ba talagang pakiusapan, Ador? Hindi mo ba narinig ang mga sinabi namin? Teacher Ador, bakit pong tagal ninyo riyan? Kanina pa po kami naghihintay ng mga classmate ko eh. Ano po bang ginagawa ninyo sa likuran ng paaralan? Sandali lang, Mario. Sigit, papasok na rin ako dyan. Hintayin niyo lang ako, ha. Kinukuha mo talaga ang loob ng mga kabataan. Mas naniniwala na sila sa iyo ngayon kaysa sa aming mga pinagmula nila. Sinisira mo ang kaisipan ng aming mga anak. Umanda ka, Ador, sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kapag nandito ka pa rin sa lugar namin, dito ka napapanaw at pagpepiestahan namin ang iyong katawan upang gawing pagkain at ihanda sa mga kabataang yan. Huwag niyo hong tangkay na paslangin ako dahil baka mabaliktad ho ang lahat. Mayabang kang bata ka. Sige, ipagpatuloy mo pa rin ang pananatili rito. Ang ibinigay naming palugit ay sa kabilugan ng buwan. Ihanda mo ang iyong sarili dahil ang tahanang kinaroroonan mo, hindi lang ikaw ang pumanaw riyan. Marami na. At kung tutuusin ang tingin namin sa iyo ay isa lamang pagkain, mag-iingat ka, Ador, dahil baka magulat ka na may mga nilalang nang nakapaligid sa iyong tahanan. Hindi ako natatakot sa inyo. Ang alam ko tama ang ginagawa ko, kaya ipaglalaban ko rin ang sarili ko't paniniwala. Halina kayo, Albert, pabayaan nyo na siya riyan. May araw din sa atin ang lalaking yan. Sa mga sumunod na araw, napansin na ni Ador na kakaiba na ang trato sa kanya ng mga tao roon at pati na rin ang mga bata ay unti-unti na ring lumalayo sa kanya. Ang iba ay hindi na pumapasok ng klase, pati na rin itong si Mario hanggang sa makita niya itong naglalaro sa may damuhan, madumi ang kasuotan. Kagad itong kinausap ni Ador upang tanungin kung bakit hindi na siya pumapasok ng eskwelahan. Mario? Ikaw po pala, Sir Ador. Pasensya na po kayo ha. Hindi na po ako nagkaklase. Anong dahilan, Mario? Di ba ikaw ang pinakamasipag na pumasok sa school? Pero bakit ngayon nandito ka na lang sa labas at naglalaro? Pinagbawalan na po ko ni Itay. At ang sabi po nila sa akin, masama daw po kayo, Teacher Ador. At napakadelikado daw po ninyo. Kaya kahit po ako natatakot na rin po sa inyo, Teacher Ador. Huwag kang matakot sa akin, Mario. Di ba nakilala mo naman ako? Wala akong ginagawang masama sa inyo. Pero yun po ang sabi sa amin ni Tatay. At saka pinipigilan nyo raw po kaming kumain ng hilaw na manok. Kaya ang sama-sama raw po ninyo. Kasi kahit gutom na kami, hindi nyo pa rin po kami pinapakain. Mario, sa madaling panahong pananatili ko rito, napamahal na ako sa inyong mga bata. Dahil alam kong pangangailangan ninyo. At ang akala ko ang obligasyon ko lamang ay magturo sa inyo. May mas malalim pa pala doon. Gusto ko kayong isalba sa mga magulang ninyo rito dahil hindi tama ang ginagawa ninyo. Kabaliktaran naman po ang sinasabi sa amin ng mga magulang namin Ikaw raw po ang masama at hindi po ang mga magulang namin. Hindi mo pa nauunawaan ang sinasabi ko ngayon, Mario. Halika na't magtungo tayo sa paaralan. Marami pa akong ituturo sa inyo. Sige lang po, sir. Dito na lang po ako at maglalaro.
Maya-maya naman darating na rin po si tatay. At nang sumapit ang araw ng Biyernes, kabilugan na ng buwan yon, naupo si Ador sa labas ng tahanan kung saan ay may upuang yari sa kawayan. Napatingin siya sa liwanag ng buwan habang pinakikiramdaman ang paligid na napakatahimik. Maya-maya pa'y nagtungo siya sa loob ng tahanan, lumuhod sa may gilid ng mesa, saka patuloy na nagdasal upang ikarga sa kanyang buong katawan ang kanyang nalalamang mga usal. At nang matapos nga siya sa kanyang pagdarasal, sabay halik sa kanyang medalyong trespeko at kinuha ang isang punyal na may magkabilaang talim habang may pakros na hawakan na kargado ng iba't ibang susi ng letra, mga Latineo na inukit at binuhay sa mahabang panahon magmula pa sa kanilang mga ninuno. Pabulong pangwika ni Ador nang maramdaman niya na ang presensya ng mga nilalang patungo sa kanyang kinaroroonang tahanan. Lolo Matias, kung naririnig niyo man ho ako ngayon, gabayan niyo ho ako sa aking misyon. Ito na ho matagal ninyong nakita sa akin noon pa at nangyayari na ho ngayon na sa unang pagkakataon ay makakaharap ko ang mga nilalang at tinatawag ho ninyong aswang. Hanggang sa biglang bumukas ang pintuan, sinipa iyon ni Mang Albert na nasa kasalukuyan ng anyo ng aswang. May kulay itim na putik na ang kanyang buong katawan habang umaalingasaw ang amoy. Sambit pang wika nito nang makapasok sa loob ng tahanan habang si Ador ay kalmadong nakatayo na nakatingin lamang kay Mang Albert. Ador, binigyan ka na namin ng panahon upang makaalis. Subalit matigas ang ulo mo. Ang araw ng palugit na lumipas ay sinayang mo at ang kabilugan ng buwan na ito ang nagsisilbi naming lakas upang kaharapin ka. Tugon pang wika ni Ador sa mga sinabi ni Mang Albert. Hindi ako natatakot sa inyo, Mang Albert. Nasaan ang mga kabataan? Bakit inalayo ninyo sila sa akin? Hindi ka karapat dapat na maging guro ng aming mga anak. Unti-unti silang nagbabago dahil sa'yo. Kaya ang pinakasolusyon ngayon ay paslangin ka. Matitikman namin ang isang batang antingero at isang guro kung tunay nga ba ang kapangyarihan mo. Mang Albert, binabalaan ko kayo. Wag na wag ho ninyo akong sasaktan dahil kung gagawin niyo ho yun, mapipilitan akong isa-isahing paslangin kayo. Kaya kung maaari lang, lumabas ka na sa loob ng bahay na ito at isama mo nang papalayo ang lahat ng kasamaan mo dahil sa walang sinasantuang punyal na hawak-hawak ko. Huwag mo na kaming tinatakot, Ador. Kung tunay kang ang matapang, lumabas ka sa tahanang ito. Papaatras nang lumabas ng tahanan si Mang Albert. Sabay sigawan ng kanyang mga kasamahan na pare-parehong may putik sa buong katawan. Sinundan ni Ador. Subalit sa paglabas pa lamang niya ng pintuan, dalawang nilalang na ang kagad na sumunggab sa kanya hanggang sa gumulong sa lupa itong si Ador kasama ng dalawang nilalang na yon. Anong ginagawa niyo sa akin? Akin kang bata ka. Ako ang papaslang sa'yo. Itigil niyo yung ginagawa ninyo. Ayaw kong paslangin ang mga magulang ng mga batang napamahal na sa akin. Wala na rito ang mga batang pinangangalagaan mo. Aayon ka sa kapangyarihan namin upang maging kaisa ka. O kung gusto mo, pagsalusaluhan ka namin sa gitna ng liwanag ng buwan. Dahil sa patuloy na pag-atake ng mga ito kay Ador, napilitan siyang gamitin ang punyal. Isinaksak niya ito sa tagiliran ng dalawang nilalang hanggang sa maghumiyaw ito. At dahil sa ginawa niyang yon, dalawang magulang ng mga bata ang kagad niyang napaslang dahil sa lakas ng kapangyarihan ng punyal. Sinasabi ko naman sa inyo, ayaw ko kayong paslangin. Subalit napipilitan ako dahil sa ginagawa ninyo sa akin. Mang Albert, pigilan na ninyo ang mga kasamahan ninyo. Umalis na kayo rito upang ni isa'y wala na muling mapaslang. Ador, nakahanda na kami sa aming kamatayan. Sugurin ang gurong yan at wag na wag ninyong titigilan hanggat hindi ninyo napapaslang. 5 pa sa mga kasamahan ng mga nilalang ang kagad na napaslang ni Ador gamit ang lakas ng kanyang medalyon, pati na rin ang kanyang punyal. Walang awa niya itong pinaslang dahil sa paulit-ulit na pagsugod sa kanya hanggang sa marinig niya ang boses ng isang bata. Sambit na wika nito sa kanyang tagiliran habang nagmamakaawa at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng ginagawa ng mga magulang. Teacher Ador, tama na po. Huwag niyo na pong paslangin ang mga magulang namin.
Ako na po mismong humingi ng tawad sa inyo. Lumayo ka riyan, Mario. Huwag kang lumapit sa lalaking yan. Papaslangin ka niya. Di ba tulad ng sinabi namin sa inyo, masama ang lalaking yan. Hindi po masama si Teacher Ador. Kayo po ang masama. Pilit niyo po siyang gustong paalisin dito sa lugar natin. Ang layunin lang naman po niya ay magturo. Tapos ano pong ginagawa ninyo? Karamihan po sa mga guro na nagtutungo rito. Kayo ang nagiging dahilan ng pag-alis nila at pagkawala. Tigilan niyo na po si Teacher Ador. Mario, patawad sa nagawa ko. Napilitan lang akong gawin yun dahil sa pag-atake nila sa akin. Mang Albert, ako na po mismo nakikiusap sa inyo. At sa pamamagitan po ng batang itong si Mario, pakiusap lang, lumayo na kayo sa lugar na ito bago pa kayo lubusang maubos. Mario, halika na rito. Lilisanin na natin ang lugar na ito. Mga kasama, tigilan na natin ang gurong yan. Ngayon ay naniniwala na ako na ang teacher ng ating mga anak ay may agimat na tangan-tangan, ang Trispeco Roma na nasa kanyang leeg. Matapos ang pangyayaring yon, tuluyan ang nanahimik ang sityo at ang mga bangkay na napaslang ni Ador ay kinuha rin ng mga nilalang. Wala silang naiwan ni isa at ang huling naging pag-uusap na lamang ni Mario at ni Ador habang nagpapaalam ang batang si Mario sa lahat ng kabutihang ginawa ng gurong si Ador. Marami pong salamat, Guro. Ikaw lang po ang nakapagpabago sa amin. Sa dami po na nagtangkang magtungo rito, ang isang gurong tulad mo lamang ang naging katapat ng aming mga magulang. Saludo po ko sa inyo, Guro. At sana po balang araw ay muli pa rin po tayong magkita. Mag-iingat kayo, Mario. Sana nga. At sa muli nating pagkikita, sana'y sundin ninyong lahat ng pinayo ko upang pati ang mga magulang ninyo ay tuluyan na ring magbago. Walang nagawa si Ador kung di muling bumalik sa kapatagan. Binigyan siya ng bagong misyon at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtuturo. Subalit sa ibang lugar na kung saan ay masaya niyang nagampanan ang kanyang pagiging guro. Mga batang normal ang patuloy niya ng ginagabayan sa kanilang pag-aaral. At ang lahat ng nagdaang karanasang yun ni Ador ay nanatili sa kanyang puso't isipan nang minsan na ang isang guro ay nakisalamuha sa isang maliit na sityo kung saan ay pinamumugaran ng mga aswang. Okay mga kaiwaga, napakaganda ng kwentong ito. Mabuti na lang at napamanahan ng agimat itong si Ador dahil kung hindi, marahil ay natulad na siya sa ibang mga gurong nawawala o kaya naman ay kagad na lumikas dahil sa takot. Saludo sa mga gurong masisipag na nagtuturo kahit na may kalayuan sa bundok para lang matutong magsulat at magbasa ang mga kabataan. Saludo po sa inyo. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Ador. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.